patuloy ang pagbibigay ng mga tulong sa mga apektado ng sama ng panahon. Maging ang AFP ay may kasama sa ginagawang rescue operation. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula po sa aming kasamang si Aya Macalma, mag-uulat ng live mula naman sa NDRMC sa Campo Aguinaldo. Aya, magandang hapon sa'yo. Kirby, mula kagabi ay patuloy nga na nakakaranas ng malalakas ng ulan ang National Capital Region. Kabilang na nga rito ay ang Maynila. Sa Zambales nga, ang unang naitalang naiulat na may namatay na 6 na katao dahil nga sa landslide na naganap kaninang madaling araw sa Barangay Wawanduwe at San Isidro, Subic Town, Zambales. Ito'y ayon kay Mayor Subic Zambales J. Konghun. Pero ayon sa isang military 5 bangkay pa lang ang kanilang na-account as of 11 a.m. Hinihinalang 10 pamilya pa ang natabunan ng buhay. Sa Barangay Wawanduwe ay na-recover ang mga bangkay na kung saan 10 bahay rin ang natabunan. Habang sa Barangay San Isidro, 7 bahay ang natabunan. Sa pagsasagawa naman ng search and rescue operations ng mga otoridad ay 2 katao ang nakuha ng buhay. Ayon kay Major Emmanuel Garcia, ang Group Commander ng Civil Relations Group ay nagpadala na sila ng kanilang military assets sa Zambales at maging sa Bataan upang tulungan nga ang mga residenteng apektado ng pagbabaha. Sa Olongapo City, umaabot na sa 70 pamilya o 437 na individual ang apektado. Sila nga ay nag-evacuate sa Santa Rita Elementary School pero 116 na pamilya lang ang nagtungo sa evacuation center. Samantala, may ilang dams naman sa Northern Luzon ang nagpakawala ng tubig ayon sa Office of the Civil Defense 3 dakong alas 8 nga kaninang umaga. Ang Gat Dam ang spilling level na po, maging sa Ipo Dam ay spilling level na rin at sa Pantabangan Dam sa ay nasa spilling level at maging ang Bustos Dam ay nasa spilling level ng 17.50 meters. Samantala, para sa bagyong Odette, ang Batanes ang naitalang pinakamatinding hinagupit ng bagyo na kung saan simula nang tumama sa Itbayan, Batanes at mga kalapit na isla ang bagyo ay nawalan na ng kuryente, maging ang supply ng tubig ay wala na rin. Kaya naman naroon ngayon si Undersecretary Eduardo De Rosario upang i-assess ang sitwasyon at namahagi rin siya ng mga relief goods sa mga apektadong lugar. Habang sa Ilocos Norte, nagdeklara ng state of calamity dahil nga sa lakas ng epekto ng bagyo ay nagtala sa 6 na syudad ang lubog sa baha. Sa ngayon, nananatili sa 2 ang nasawi dahil sa bagyong Odette. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, habang 3 ang nawawala hanggang sa ngayon. 2 rito kababaihan na nawala sa Dingalan, Aurora at 1 ang nawawala sa Oriental, Mindoro. Umabot naman sa 10,406 na pamilya o 47,914 na individual ang apektado ng bagyo. Pero nasa 159 lang na individual ang nasa ng mga evacuation centers. Umaabot sa 142 na stranded ang pasahero mula sa pantalan ng Apari, Cagayan, San Vicente, Claveria, Albay, Sorsogon at Masbate at 10 trips naman ang nakansela. Ayon kay Brigadier General Domingo Tutaan, ang tagapagsalita ng AFP, nag-deploy na sila ng lahat ng military assets. Ito'y pinangungunahan nga ng Joint Task Force NCR para nga sa mga stranded na pasahero dito sa Metro Manila. Nagpadala sila ng mga military trucks. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Brigadier General Domingo Tutaan, ang tagapagsalita ng AFP. Dito sa NCR, ang ating pong Joint Task Force NCR sa pamumuno ni Colonel Manuel Gonzales, 8 military vehicles ang i-deploy within today in coordination with MMNDA for the Libreng Sakay operations. This is to alleviate a little the number of stranded commuters in Metro Manila. The specific areas for these Libreng Sakay vehicles of the military of the AFP is not mentioned, but I would believe these are in the areas na total there are a lot of flooding. Yung mga major service disaster response unit, which is operationally controlled by JTF NCR, ay naka-standby na rin po. And ang deployment nila is being discussed right now with the MMDA and with the concerned LGU. So they're talking to the city mayors or within NCR regarding the deployment of our major service DRUs, disaster response units,
placed operational control to the JTF NCR. Meron ding amphibious vehicles na in-standby ang Philippine Navy to include the Philippine Navy reservists. These are amphibious trucks. I believe 6 na amphibious trucks ang naka-standby ngayon. One has been deployed already sa Navotas in order to conduct its amphibious operations or to assist in the area in Navotas. Kirby, sa Northern Luzon Command at sa Southern Luzon Command ay nagpadala ng military assets ang AFP upang magbigay ng tulong sa mga residenteng apektado nga nitong habagat. At mamayang bibigyan natin kayo ng panibagong update patungkol nga sa pag-uulan na ating nararanasan simula pa kagabi hanggang ngayong araw. Kirby, yan ang pinaka-latest update mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma.